Wala naman gali. Nay. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Nyara ka na. Kilala siya. Isa pa na. Choppers na lang. Sakit ulo ko.
Hmm? Di na. Magandang gabi po sa mga kapatid na andyan ngayon online, sa mga fellow RDs, fellow members of the Body of Christ. Magandang gabi po, at tulad din sa mga friends namin nandiyan at magjo-join sa ating pag-aaral ngayon ng salita ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa inyong sipag at pagtitiyaga sa join sa ating Bible study. At alam ko pong hindi naman ito useless dahil yan po ang utos sa atin na mag-study. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So bilang mga workman tayo ay mga manggagawa. We are ambassadors for Christ. We are ministers of reconciliation in this dispensation of the grace of God. At yan po ang dapat natin gawin, ay ang mag-aral po tayo, rightly divided, ng salita ng Panginoon. At yan po ang ginagawa natin. Kaya alam ko na hindi din po kayo nakakaramdam ng pagod tulad ko sa ating pag-aaral, dahil po na yan nga ang dapat natin gawin. Dahil bilang mga teachers po, no? We are up to teach. May mga tanong dapat masagot natin, at hindi po natin magagawa yan po kung hindi tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya yan natin ginagawa, at natutuwa akong makita kayo bilang mga fellow members of the Body of Christ sa inyong sigasig sa pag-aaral din ng salita ng Panginoon. At alam ko na para ma-unlearn natin yung matagal na nating pinaniniwalaan na naituro sa atin at mali pala.
dahil nga sa mga denominations na nagtuturo at may mga intereses na dinidipinsahan. Okay? Kaya salamat at higit sa lahat, papasalamat po tayo sa ating Panginoon at patuloy siyang nagbibigay sa atin ng good health, ng mga kailangan natin dito sa lupa, ang material na mga bagay habang tayo ay naghihintay ng ating blessed hope, yung time ng rapture, ng pagguha sa atin dito. Hindi naman tayo pinababayaan nating Panginoon, sinasuplayan naman niya ang ating mga pangangailangan at papasalamat tayo sa Kanya, no? Sa muli, ito yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, sa Balantang, Haro. At ito po yung church na nagtuturo po ng totoong gospel, tunay na gospel na makakaligtas sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At sa mga kapatid po namin, mga friends namin that are online at makakapanood pa ng later ng video ito, ang tao po ngayon in this dispensation of the grace of God ay maliligtas po lamang sa pananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng iyong kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang gospel of the grace of God at wala na pong ibang gospel na makaligtas ngayon. At kung hindi po yan ang naituro ng inyong simbahan, ng kung saan kayo member, kung hindi po yan ang gospel ay tinuro sa inyo upang maligtas kayo, mali po yun ang naituro sa inyo. Kaya akala ninyo ligtas kayo, pero ang totoo hindi pala, dahil nga mali ang naituro. So hindi natin po yun pwede baguhin, kasi yan po ang isinulat ng Panginoon sa kanyang Biblia, na kung paano po ang tao maligtas sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. Meron pong mga ibang mga pamamaraan ng kaligtasan ang Panginoon. Sa time pass, kagaya ng panahon ni Abel, ang kaligtasan po noon ay kailangan nilang mananampalataya sa Panginoon at mag-offer ng mga animal sacrifices. Yan po ang paraan noon. Hindi po sila makabilib sa gospel of the grace of God, sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ noon, dahil nga hindi pa naman nailantala yun na duo na sa panahon nila. Kagaya naman ng panahon, kaya yung nangyari na yun hanggang panahon nila ni Noah, panahon nila ni Abraham, yun po ang ginagawa. Yung nananampalataya sa Panginoon ay nag-o-offer po ng mga animal sacrifices para po sila maligtas sa panahon na yun. Nung pagdating po kay Moses, iba na naman yung pamamaraan ng Panginoon ng kaligtasan na yun. Kailangan sumunod sila sa law na ibinigay kay Moses. Kailangan masunod nila yon, at saka kailangan pa rin nila ng mag-sacrifice ng mga animal. At saka kung hindi nila masunod yung law, meron silang mga sin offering, para maatone ang kanilang mga kasalanan, at meron pang mga scapegoat noon na ipapadala sa wilderness, upang pamamagitan noon maligtas sila. Okay? Kaya pagdating naman at yung pamamaraan na yon, patuloy yon hanggang sa matapos ang Book of Malakay. Okay? Yun yung paraan ng kaligtasan noon. Nung panahon naman ni John the Baptist, diyan sa Matthew, iba na naman yung pamamaraan ng kaligtasan. Ang sabi ni John the Baptist, kailangan nila mag-repent, and be baptized by water, with water, upang sila maligtas at mabigay sa kanila yung kingdom, at patuloy pa rin nilang susundin yung mga dapat nilang sundin na hinihingi ng law na binibigay kay Moses. So, nagiging mas mahirap
yung kaligtasan noong panahon ng si John the Baptist dumating na. Susundin nila yung animal sacrifices, susundin nila yung law, susundin nila yung mga nabanggit doon na kailangan mayroong mga sin offering every year for the atonement of their sins, na i-offer sila. Then, pagdating naman ni Jesus Christ, nadagdagan pa upang sila maligtas. Kailangan silang mag-repent, mag-believe na siya yung Son of God, siya yung ang promise na Messiah. At ang pinakamahirap, Jesus Christ required them to sell all their belongings, everything they have, para sila maligtas. So, nagiging mahirap na yung kaligtasan ng panahon ni Jesus Christ. Okay? Kaya magtataka tayo, bakit napakaraming pamamaraan ng kaligtasan sa Bible? Yan yung pamamaraan ng Panginoon sa panahon, in every time, period of time. So, pagdating naman ng panahon naman ito ng dispensation of the grace of God, after na namatay at inilibing at nabuhay muli si Jesus Christ, niligtas niya si Apostol Paul. At may ibinigay siyang revelation kay Apostol Paul. Yan yung mystery program, the secret that was hid in God since the world began and was revealed only to Apostol Paul. At yung nireveal niya kay Apostol Paul kung paano maligtas ngayon sa dispensation of the grace of God, ay yan. Yan yung gospel ngayon. Sinabihan niya si Paul, isulat mo, ito yung pamamaraan na gusto ng Panginoon, paano maligtas ang tao ngayon. At yan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating mga kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang nasa Bible. Hindi po natin pwedeng baguhin yon dahil sabihin natin, naniwala naman ako doon sa book sa Mateo kung paano sinasabi ng kaligtasan. Doon nagrepent ako. Hindi ka maligtas doon dahil hindi naman ikaw inutusan, hindi ikaw nakatira sa panahon na yun ang kaligtasan. Kaya kahit anong mong believe doon, hindi ka talaga maliligtas. Iyong dapat mong pananampalatayahan ngayon, yung panahon na ito ay yung kaligtasan na pamamaraan ay binigay ng Panginoon. Yan yung dapat mong sundin. At wala nang iba yon kundi yung pag-believe, pananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad na iyong kasalanan. At siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pamamaraan ng kaligtasan. After the rapture, iba na naman po ang pamamaraan ng kaligtasan. Andyan, mabasa mo dyan sa Revelation, kailangan ma-identified ikaw sa God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Yan naman po ang kaligtasan dyan. Pamamagitan na naman ng pag-bless mo sa Israel, kung ikaw ay Gentile, no? I-bless mo Israel, tulungan mo Israel, then maniwala ka sa everlasting gospel. Then, the angel will identify you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yan yung pag-aaral natin kagabi sa baptism na pinag-aaralan natin yung sa Matthew chapter 28 verse 19 at saka doon sa Mark chapter 16. Yan yung pag-aaralan natin kagabi, ano? So, ngayong gabi po, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral na tungkol sa mga maraming baptism sa Bible, sa King James Bible. At alam naman po natin na sa mga napag-aralan natin ay isa pa lang talaga yung water, yung baptism with water. Yan yung baptism of repentance ni John the Baptist. At yung baptism of repentance na yon ay may kasama or with water. Yan lang po ang with water. Kaya gusto ko pong itanim sa isip natin na mga tao ngayon sa dispensation of the grace of God na ang
baptism po na mababasa natin sa Bible ay hindi po lahat tubig. Sa totoo lang, sa kadami-dami, meron yatang 6-7 na baptism na makita natin dito sa King James Bible. Isa lang po yung with water. Karamihan po talaga walang water. Dahil po, mali po yung pag-akala natin na yung baptism ay tubig. Yung meaning po ng baptism is to be identified with, to be immersed, no? To join, or to put into. Kaya yung mga, makita mo yung mga preposition na ginamit nila, isa lang yung with, no? With water. Yung baptism lamang ni John doon sa Matthew chapter 3 verse 11. Pagkasabi doon, with water. Basahin ko I indeed baptize you with water. Yun yung ginamit doon na preposition. Pero sa ibang mga baptism, ay into, unto, and in. Yan yun. Walang water lahat yun. At saka yung with, baptism with the Holy Ghost, wala ding water yun. Kasi ang kasama doon na baptism na yun is Holy Ghost. So, yan po. No? So, yung pag-aaralan po natin ngayon, kung hindi nyo po napanood kagabi, andyan lang naman dyan sa aking sa YouTube channel natin, sa IDGBC, yung ating napag-aaralan kagabi. At yung napag-aaralan natin kagabi is, what is baptism? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, diyan sa Matthew chapter 28, verse 19. So, na-explain po yan kagabi, no? So, kung hindi nyo napanood, panoorin nyo na lang. Pero sa ngayon, yung pag-aaralan po natin ay yung baptism with the Holy Ghost and with fire. At saka, kung abutin po tayo ng time, pag-aaralan na rin po natin yung baptism ni Jesus Christ, yung kanyang pangalawang baptism, diyan sa Luke chapter 12 verse 50. So alam nyo ba na si Jesus Christ, 2 beses na baptize, no? Yung una with water, nung binautismuhan siya ni John the Baptist doon sa Jordan River, at pangalawa yung baptism niya diyan sa Luke chapter 12 verse 50. Pag-aralan din po natin yan kung abutin tayo ng time natin. So, before we dive in sa ating pag-aaral po, mag-pray po muna tayo. Ama na banal po, ay nagpapasalamat po kami ng malaki sa binigay mo pong time para sa amin, na patuloy kami po mapag-aral ng iyong salita, ng iyong King James Bible, your preserved Word of God, upang po kami ay maliwanagan sa mga aral po dito na magbibigay po sa amin ng edipikasyon. Magiging mature kami, lalo na po sa mga doktrina na dapat po naming tatayuan at dapat po naming maituro din bilang mga ministers of reconciliation, mga ambassadors. At salamat po sa mga kapatid that are online, sa mga friends, at sa mga kapapanood pa po ng video ito. At nagpapasalamat din po kami sa mga talata at mga verses na aming pag-aralan ngayon, na magpapaliwanag po sa amin ng katotohanan about sa baptism with the Holy Ghost and with fire. At yan po ay dalangin po namin, at sana po ang pangalan mo po ang ma-lift up namin sa gabing ito, at hindi po ang aming mga sarili. Wala po kaming power, wala po kaming lakas, wala po kaming talino, kundi po nagdidepende lamang po kami sa inyo, dahil alam po namin na andyan po kayo, at ito po ang will ninyo na ma-reveal si Jesus Christ, ma-preach namin si Jesus Christ, ang iyong anak, sa pamamagitan ng mystery po. Kaya yan po ang aming pinapasalamatan. In Jesus' name, Amen. So, babasahin ko po itong talata na ito, at umpisahan na po natin upang maintindihan po natin kung ano po itong baptism with the Holy Ghost. Sabi po dito ni John the Baptist, Matthew chapter 3 verse 11, indeed, I baptize you with water unto repentance. Yung sinabi ni
Diyan na yung ang baptism niya is unto repentance with water. But he that cometh, referring to Jesus Christ, meaning Jesus Christ is the one that will baptize the saved Jewish people, no? Sa kanyang panahon ni John, no? Kasi alam naman natin yung iba sa mga nabaptize ni John ay nagiging disciples din ni Jesus Christ. At sabi niya sa kanyang mga binautismuhan, sa mga nagrepent at nagsubmit sa water baptism ni John, dahil kailangan talaga yung magrepent, kailangan mabaptize with water. Sinabihan sila ni John na may isang darating, no, na hindi nga ako worthy magtanggal ng tali ng kanyang sapatos o magdala ng kanyang sapatos. He shall baptize you with Holy Ghost, with the Holy Ghost, and with fire. So, ibig sabihin, ng word na baptize dito, sasamahan sila, i-join sila sa Holy Ghost. No? Yung mga naligtas, mga na-save at binaptize ni John the Baptist, ay darating ang panahon na si Jesus Christ ay magbabaptize sa kanila o mag-immerse sa kanila sa Holy Ghost. Okay? Walang water yun kasi ang Holy Ghost, alam naman natin, hindi water yun. Kaya definitely, walang water yun. So yung alamin natin ngayon, kailan ba ito nangyari? Ano ba itong baptism ng Holy Ghost? Isa pa sa alamin natin, kailan ba ito nangyari? No? At ganun din ang baptism with fire. Ano ba ito? At kailan ba ito nangyari? O mangyari? O nangyari na ba ito? Wala pa? Okay? Yan yung mga alamin natin na dapat malaman natin, masagot sa ating pag-aaral ngayon. So, okay. So, meaning, itong mga tao na to, ibabaptize ni Jesus Christ, i-immerse o i-join ni Jesus Christ sa Holy Ghost and with fire. Okay? So, unang tanong, kailan ba nangyari itong baptism with the Holy Ghost and with fire? Okay? So, alam naman natin na sa ministry ni Jesus Christ sa earth, iwala dito ang Holy Spirit. Ando doon yung Holy Spirit sa heaven while Jesus Christ was here on this earth. Diba? So, kaya hindi may babaptize yung mga nabaptize ni John with water na nagrepent ng Holy Ghost kung hindi bababa yun dito. No? Ang problema, dahil hindi naman makakababa ang Holy Spirit while Jesus Christ was on this earth. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, it was expedient for me, for you, for me to go, no? To go to heaven so that I will send unto you the Comforter, and He will teach you, no, the things that I commanded you. Okay? Yun yung pagkasabi ni Jesus Christ. Kaya ibig sabihin pala, itong mga tao na to hindi mababaptize ni Jesus Christ sa Holy Spirit habang si Jesus Christ ay andito pa sa lupa. Kaya kailangan ni Jesus Christ umakyat doon sa langit upang bumaba yung Holy Spirit. At sa panahon na yan yung mangyayari, yung baptism with the Holy Spirit sa lahat ng mga nabaptize, no? Na mga naturuan nila ni John the Baptist, naturuan ng mga apostles, no? Ang mga tinatawag na, alam naman natin na nagiging church, nagiging member ng church na itinayo ni Jesus Christ diyan sa Matthew chapter 16 until verse 18. So alam naman natin yun na ang tawag ng church na yon ay the little flock. Bakit sila tinatawag na little flock? Kasi kukunti lang po sila out of all Jewish citizen during the time sa Israel, kukunti lang po. At alam naman natin na during sang time sang Pentecost,
no? Before ang times ng Pentecost sa Acts chapter 2, sinabi doon na there were only 120 of them, no? Ando doon sa bahay na yon or doon sa upper room. Basahin natin. Acts chapter 1. Ano sabi dito sa Acts chapter 1? For sa ministry ni Jesus Christ, ni John the Baptist, at sa ministry ni Jesus Christ, na 3 years, ito po yung nagiging, sabihin na lang natin, nagiging member ng church na sinabi na tinatawag na little flock. Sabi dito, Acts chapter 1 verse 15. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. So, yan yung kabuuan ng mga disciples na nag-ipon-ipon during the time after the crucifixion and resurrection of Jesus Christ, no? Before he ascended after he ascended unto heaven, there were only 120 of them, including the 11 apostles during the time. Yung pagtayo nga ni Peter dito, yun na nga yung time na sabi niya, papalitan na si Judas at nagpili sila. So, could you imagine? Yung ministry ni John the Baptist, kasi alam naman natin na yung ministry ni John the Baptist is to prepare the way of Jesus Christ. Meaning, he was preparing or gathering people that will help Jesus Christ na maliligtas para sa kingdom ni Jesus Christ. So, yung naligtas lang doon, alam natin, meron dito 120. Sabihin na natin yung 12 na nakasalubong ni Paul sa Acts chapter 19. Siguro wala sila dito noon kasi hindi nila natanggap yung Holy Spirit during the time. Hindi sila na-baptize with baptism ng Holy Spirit. Kaya ni-baptize sila doon ni Paul sa Acts chapter 19. So plus 12, sabihin natin 132. Yun lang kadami. Kaya nga tinatawag sila na little flock. Okay? So yung little flock na ito, hindi sila kailangan sila mabaptize ni Jesus Christ with the Holy Spirit. Okay? So, alam naman natin yung reason kung bakit sila mabaptize with the Holy Spirit. At nangyari yon, yung baptism of the Holy Spirit or with the Holy Spirit, mangyayari lamang yon kung aakyat na si Jesus Christ doon sa heaven. Dahil sabi ni Jesus Christ, pag akyat ko doon, if I go, it is expedient for you that I should go, so that I can send unto you the Holy Spirit. So, kailan ba yon? Titingnan natin doon sa Acts chapter 1. So, nung si Jesus Christ ay na-resurrect na, sabi dito sa Bible, He stayed with His apostles for 40 days. Okay? Sabi dito, Acts chapter 1 verse 2. To whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So, after Christ's resurrection, He joined Himself, no? He joined His apostles, teaching them about the kingdom, about His earthly kingdom, that the little flock will inherit. Yan yung tinuturo ni Jesus Christ sa kanila. Never Jesus Christ nagturo sa kanila about heavenly places, about heaven, because their inheritance, this group of people will not go to heaven and will inherit Christ's heavenly kingdom. Kaya tingnan mo ano yung tinuturo sa kanila ni Kristo pertaining
to the kingdom of God. The kingdom of God refers to the earthly kingdom of God. Kasi yung mga taong ito ay ipinangakuan ni Kristo ng kanyang earthly kingdom, na sila yung maghahari kasama si Kristo dito sa kanyang earthly kingdom. So, kaya yun ang tinuturo. So, nung time na yon, no, na Jesus Christ, no, pagdating ng 40 days, He was with His apostles. 11 apostles during the time. At anong yung nangyari? Sabi niya dito, verse 4, and being assembled together, Acts chapter 1, verse 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith, ye have heard of me. Ano yon na promise? For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So, ibig sabihin, ng 40 days na yon na si Jesus Christ was with them. At ng time na yon na si Jesus Christ about to ascend unto heaven, sabi niya, wag muna kayong umalis sa Jerusalem at hihintayin nyo yung promise. Ano yung promise na yon? Na ibabaptize sila ng Holy Ghost. Bakit walang baptism of fire dito? Bakit yung sinama bilang dito? Baptism of baptized with the Holy Ghost. Bakit dito hindi kasama ang with fire? Okay? Kasi sa panahong ito, yung mangyayaring baptism is only baptism with the Holy Ghost. Hindi kasama ang baptism with fire sa panahong ito na mangyayari sa panahong pag-akyat ni Jesus Christ. So, bakit sinabi ni Jesus Christ dito na sabi dito, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Bakit yun ang sabi ni Jesus Christ? Na na ibabaptize na sila ng Holy Ghost not many days hence. Bakit? Kailan ba mangyayari yon? Punta tayo sa Acts chapter 2. Verse 1. Acts chapter 2, verse 1. Ano sabi dito? And when the Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. So, from 40 days na umakyat si Jesus Christ, pagdating ng Pentecost, sabi dito, verse 2, and suddenly, there came a sound from heaven as of an rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all what? Filled with the Holy Ghost. Kita nyo? So bakit sinabi ni Kristo na not many days hence? Kasi from 40 days na yon, kakount na lang ng 10 araw, dumating na yung Pentecost. Yung Pentecost, yung Pente means 50. Okay? Yung time na yon ay ang pag-celebrate nila ng Feast of Weeks or Feast of Pentecost. Ika-10 araw mula ng ika-50 araw mula ng day 1 ng month of Nisan, ng first month nila sa kanilang religious calendar ng Jewish people. So, kayo nga, pag-akyat ni Jesus Christ, ika-40 days ng kanyang resurrection, di ba? Then, pagdating ng
ng Pentecost, 50 days, dumating yung Holy Spirit at Jesus Christ baptized them with the Holy Spirit. Okay? Ibig sabihin, umakyat na si Jesus Christ, yan na yung time na bumaba yung Holy Spirit dito. That was their baptism with the Holy Spirit. At yung 120 na yon, no, nakasama nila ni Peter doon, ay anong nangyari doon? They were baptized with the Holy Ghost during the time. At yung sign na makitaan kung paano sila, kung bakit sila na-feel na ng Holy Spirit, na-baptize na ng Holy Spirit, yung nag-speak sila ng different language or tongues. Okay? Nagsalita na sila ng different languages. Yun ang nangyari sa kanila. So, dito nangyari ang baptism with the Holy Spirit sa time ng Pentecost, noong bumaba ang Holy Spirit at na-feel sila ng Holy Spirit, yung mga kasamahan nila ni Peter. There were 120 of them na nag-ipon-ipon sa isang lugar noon dahil nga natakot sila ng time na yon na pinatay na ang kanilang leader, ang kanilang boss, no other than Jesus Christ. Okay? So, then, alam naman natin ang nangyari doon dyan pagkatapos na yan. No? So, bakit hindi sila nabaptize ng with fire sa time na ito? Bakit Holy Spirit lang ang baptism nila? Bakit kailan ba ang baptism ng with fire? Or mababaptize pa ba kaya sila with fire? Okay? So, yung baptism with fire, alam na natin ngayon na nangyari na sa Acts chapter 2, yung baptism with the Holy Spirit, pagbaba ng Holy Spirit, by the time Jesus Christ went up to heaven, bumaba ang Holy Spirit. Nangyari na yon sa Acts chapter 2. Ngunit, yung baptism with fire, hindi nangyari. Walang nangyari na baptism with fire. Bakit? Kailan ba dapat mangyari ang baptism with fire? At mangyayari pa ba ito? Mababaptize pa ba itong mga tao na ito ng baptism with fire? Yan yung ating sasagutin ngayon. Okay. So, pupunta tayo sa ano ba itong baptism with fire? Kailan ba ito mangyayari? No? So, alam naman natin na yung pagbaptize sa kanila ng Holy Spirit, with the Holy Spirit, nagkaroon sila ng power. They were given gifts of healing, gifts na hindi sila mamatay. Yung mga gifts na yon ay minensyon ni Mark, no? Sa Mark chapter 16, ano-ano ba yon? Tingnan natin. Ito yung mangyayari sa kanila. Na Mark chapter 16. Sabi dito sa Mark chapter 16 verse 17. And these signs shall follow them that believe in my name. Shall they cast out devils? They shall speak with the new tongues. Kita mo? New tongues. Then they will speak, they will take up serpents, and if they drink and any deadly thing, it shall no hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Those are the signs, no? Those are the powers, the gifts that were given unto them after they were baptized by the Holy Spirit. So, alam nyo na, pagkatapos they were baptized by the Holy Spirit, alam nyo ba na, si Peter, noong time na yun, medyo malamig, ano? Si Peter, noong time na yun, yung lumpo, doon sa Beautiful Gate, no? Nadaanan nila ni John, napatayo niya. Yung mga may sakit, napagaling niya. Diba? At minsan nga,
Minsan nga, binuhay niya yung patay, no? Si Deborah ba yan? Yung babae doon sa somewhere sa may anong lugar yon, ano? Kalimutan ko yung pangalan niya doon sa Acts chapter 10. Binuhay niya yung patay. Kasi nga, nagkaroon na nga sila ng power, binigyan sila ng power, no? During the time. Bakit nga ba sila binigyan ng power na yan? Bakit ba sila binigyan ng power, no? They were empowered by the Holy Spirit during the baptism with the Holy Spirit. Ano ba kaya talaga yung rason? Okay? Isa sa mga rason is that because they will be baptized with fire. Ibabaptize sila sa fire. Ano ba yon? At kailan ba mangyayari yung baptism with fire? Ito yon. Punta tayo sa sa Isaiah 4, verse 4. Isaiah 4, verse 4. Isaiah 4, verse 4. Sabi dito, when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion. Kailan ba mangyayari ang purging of the filth of or of the sins of Jacob's children of Israel? Kailan ba mangyayari yon na ipopurge ang kanilang filth or ang kanilang mga kasalanan? Kailan ba mawawash ang kanilang mga kasalanan? During sa tribulation period. Yung tribulation period, tinatawag yun na Jacob's trouble. Kasi during the time, the sins of the children of Jacob, of Israel, will be purged. Yan yung tawag, yan yung cleansing. Kaya sa Jacob's trouble, sa Israel, sabi diyan, all Israel will be saved. Because during the time of tribulation period, that is the washing away of Israel's sin. Yan yung time na ipopurge yung kasalanan ng Israel, then all Israel will be saved. Okay? Sabi dito, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment and by the spirit of burning. So, ano yun? Spirit of burning. During the tribulation period, okay? During the tribulation period, Israel, the remnant, the Messianic church during the time, the little flock, ay magpipreach dapat doon. Mabaptize sila with fire during sa tribulation period. Dapat doon. Kaya in-empower sila ng Holy Spirit because one of their duty to do sana is to preach during tribulation period. Sila yung magpipreach sa tribulation period. Pero alam naman natin na yung tribulation period hindi nga nangyari dahil nga na-interrupt ng dispensation of the grace of God. So kaya yung baptism with fire ay hindi na yon mangyayari sa kanila. Kasi nga namatay na ngayon lahat. At pag tribulation period, hindi na sila buhay. Doon pa sila i-resurrect after matapos ang tribulation period. Kaya nga ang baptism with fire, hindi na mangyayari sa kanila, hindi na rin sila magpipreach sa tribulation period dahil nga na-interrupt ang tribulation period. It was postponed dahil nga inintroduce ng ating Panginoon ang dispensation of the grace of God. So, kaya walang mangyayari na baptism with fire doon sa mga tao na nabaptize ni John, naging members ng Little Flock, that was the church that was built by Christ. Hindi na mangyayari yun sa kanila at wala nang mangyayari din sa kanila. Kagaya din ng
pagbaptism ng in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, hindi na rin nila magagawa yon dahil sa tribulation period dapat yon mangyayari. Hindi na nga sila nakapunta ng tribulation, namatay na silang lahat, and ang resurrection nila ay after the tribulation period na sa pagdating ni Jesus Christ sa kanyang second coming upang maghari sila upo kasama ni Jesus Christ in His earthly kingdom 1,000 years. Okay? So, ang sagot na baptism with fire and with the Holy Ghost, yung baptism with the Holy Ghost nangyari sa Day of Pentecost sa Acts chapter 2, but yung baptism with fire na sana ilalagay, i-immerse sila sa fire. Ano bang tribulation period? Grabe ang fire sa earth dahil sa wrath ng Panginoon. Grabe ang fire from heaven, di ba? Will be poured unto the earth, the burning spirit ng judgment ng Panginoon sa earth during that tribulation period. And sana they will be immersed sa fire during tribulation period. But hindi na mangyayari yon dahil nga na-postpone ang tribulation period at namatay na silang lahat. Hanggang ngayon wala pang tribulation period. Kaya hindi na sila mababaptize with fire. Okay? So sana naging maliwanag po yan sa atin. Okay? So, dahil meron pa naman tayong time, pupunta po tayo kung ano yung baptism, yung second baptism ni Jesus Christ sa Luke chapter 12. Alam nyo ba na si Jesus Christ, apart from baptism na ginawa ni John sa kanya, meron pa siya isang baptism na ginawa, na nangyari sa kanya. At babasahin po natin yon sa Luke chapter 12. Luke chapter 12. Kung nandiyan na kayo sa inyong mga Bible, please read Luke chapter 12, verse 50. Luke, medyo matagal akong nakahanap. Luke chapter 12, verse 50. Babasahin ko po dito, no? Sabi dito, But I have a baptism to be baptized with. Sabi ni Jesus Christ, siya mismo nagsabi. Sabi niya, I have a baptism to be baptized with. And how am I strengthened till it be accomplished? Itong baptism na ito, gustong-gusto nang gawin ni Jesus Christ. Sabi niya dito, how I am straightened till it be accomplished. No? It was the desire of Jesus Christ at the time that this baptism will be accomplished. Bakit ba nagmamadali si Jesus Christ? Masarap ba itong baptism na ito? Enjoyable ba itong baptism na ito? Hulaan nyo nga kung anong baptism ito na sinasabi dito ni Jesus Christ. Alam nyo, nung baptize pa ako, never heard ko ito. Hindi ko nadidinig to na pinipreach, ano? Ba't kailangan natin malaman ito? So, para maintindihan natin ito, kung anong baptism ito, pupunta tayo sa John chapter 13. Kasi dito, hindi na mabuti na expound dito kung anong baptism itong ibig sabihin ni Jesus Christ dito. Okay? But, comparing scriptures with scriptures, maintindihan natin kung anong baptism ito ang tinutukoy ni Jesus Christ dito. So, punta tayo sa John chapter 13, verse 33. So, sana, sabi dito, babasahin ko,
little children, yet a little while I am with you. So ano ibig sabihin ni Jesus Christ? He was speaking to his apostles, together with his apostles, about his departure. Na kung baga nga, yung ibig sabihin dito, he was, yung sa Tagalog pa, yung sa Ilonggo pala, ano ba sa Tagalog? Yung parang nagapamilin-bilin. Yung taong about to die, yung nag-iiwan ng mga pahiwatig na siya ay mamamatay na. Yun yung mga pahiwatig dito ni Jesus Christ sa verse 33. Nagpapahiwatig siya na mamamatay na siya. Okay, sabi niya dito, little children, yet a little while I am with you. Yet shall seek me, and as I said unto the Jews, whither I go, ye cannot come. So now I say to you. Okay? So, sa panahon ito, nagpapahiwatig na si Jesus Christ na mamamatay na siya, aalis na siya, at in a while, makikita pa siya, but later, hindi na siya makikita ng kanyang mga apostoles, ng kanyang mga disciples. So, sabi dito, verse 34, a new commandment I give unto you, that ye love one another. That was his last words. All mga pamilin-bilin in Ilonggo. O, sino yung Ilonggo dyan? No? Pamilin-bilin, pang huling salita, okay, ng taong mamamatay na. As I have loved you, that ye also love one another. Verse 25. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. So, ito si Peter, ito si Simon, talagang aggressive, no? Talagang minsan hindi na nag-iisip, basta na lang sumasagot. So, sagot ni Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Saan ka ba pupunta? Sabi ni Jesus Christ, whither I go, thou canst not follow me now. Sabi ni Jesus Christ, kung saan ako pupunta, hindi ka makasunod ngayon. Sa panahong nito, hindi mo masusunod, hindi ka makakasunod. But thou shalt follow me afterwards. But later on, masusunod mo rin ako. Okay? Then Peter, verse 37, Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee? Now, I will lay down my life for thy sake. Sabi ni Peter, Lord, bakit hindi ako makakasama sa iyo, makasunod sa iyo? I-lay down ko yung sarili ko para sa iyo. Sabi ni Jesus Christ, verse 38. At dito maintindihan na natin kung anong baptism ang tinutukoy ni Jesus Christ. Sabi niya, wilt thou lay down thy life for my sake? Parang nangangantyaw si Jesus Christ dito, no? It was a question mark. Wilt thou lay down thy life for my sake? Question mark. Parang nangungutya si Jesus Christ. Then sabi niya, verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. So, anong baptism ang ibig sabihin ni Jesus Christ? Ibig sabihin ni Jesus Christ na baptism na hindi makaka-follow yung kanyang mga disciples sa panahon na yon is his death on the cross. So, that was the time Jesus Christ, his death on the cross, he will be baptized, he will be joined with the sinners, then later on he will be joined sa mga patay doon sa paradise sa ilalim ng lupa. 'Di ba? Yan yung baptism na tinutukoy ni Jesus Christ. It was not a joyful baptism, but it was a painful baptism that Peter and his companions during the time cannot follow Jesus. But later on,
nafa-follow din nila kasi namamatay din sila ng masakit na kamatayan kagaya ng kamatayan ni Jesus Christ. Okay? But during the time, they cannot follow immediately Jesus Christ. Because that baptism that was mentioned by Jesus Christ in Luke chapter 12 verse 50 was his death on the cross. His death on the cross at Calvary. Yan yung baptism na yon. He will be baptized with sinners. He will be baptized with the dead in paradise. Later, he will be joined unto them for 3 days and 3 nights in the paradise. There with Abraham, with Moses, with Samuel, with Elijah, with Enoch in the paradise. Yun yung baptism na yun. So sana naintindihan na natin. Nagiging malinaw sa atin yung baptism na yun. Walang tubig yun. It was dry. On the cross, there was no water. There was only vinegar. Walang tubig doon. Vinegar lang. Kaya huwag niyong sabihin, water na naman yon. Kayong mahilig sa water, na pagkakaalam nyo, water baptism lang ang alam nyo sa Bible, anak ko, mag-aral tayo ng Biblia rightly divided, no? Para malaman natin yung totoo na nasa Bible. No? Kasi yan lang alam natin, water lang, kasi yan din lang natuturo sa atin ng mga pastors ng mga denominations. Okay? Alam nyo, ayoko sanang magiging maraming kalaban. Pero yung pag-preach ko yata na ng tungkol sa wala nang office yung mga pastors. Ibig ko sabihin nun, hindi na nagbibigay ng pastors, apostles, evangelists, prophets sa ngayong panahon na to. Pero sila ni Apostol Paul na lang yung binigay sa atin noon. Yung apostolship nila, nabigay na hanggang ngayon yun. Pero hindi na nagdadagdag pa. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi na nagdagdag pa ng bago pa ng mga apostol, teachers, pastors, evangelists, prophets sa panahong ito ng pagkatapos nila. Wala nang dagdag. Yun ibig ko sabihin. Ha? Okay? Kaya yung mga pastors ngayon, hindi na kayo karapat-dapat tawagin pastors. Bakit? Hindi nga nagdagdag eh. God is no longer giving pastors today. He gave. At yun lang yung mga pastors na yun na He gave, na binigay niya. Hindi na niya dinagdagan pa. After this perfect one been completed, and we can read this book, and we can know Jesus Christ fully, revealed according to the mystery that was written by Paul. So we have now the perfect Word of God. No? Okay? So yan po ang katotohanan about baptism. At meron na-cover na natin yata lahat ng baptism. Ano? Yan yung baptism. Tungkol sa baptism. So, nakita na natin na isa lang yung with water. At kung tutuusin, it was only a short time na nagkaroon ng baptism with water ay nung panahon lamang ni John the Baptist at nung panahon ng mga apostles hanggang Acts, Book of Acts, at nung mag-diminish na yung ministry nila ni Peter sa little flock, nag-diminish na yon hanggang namatay na sila, wala na talaga ang wala nang baptism no ng water. Kaya for the longest time, wala na dapat baptism with water. Baptism na lang. Anong baptism na lang ngayon? Baptism lang by the Holy Spirit. By the Holy Spirit. At yan yung baptism diyan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Alright? Yan na yung baptism ngayon. Yan yun, napakalawig, napakahaba ng panahon na yun mula kay Paul hanggang ngayon. Yan pa rin yung ang baptism na at work, at effective. Meaning, ibig sabihin nun, at work. Yung baptism ni John with water, sandali lang yun. 3 years ang yung ministry niya John the Baptist. Ilang buwan, ilang
buwan lang naman yata yun. Kasi si Jesus Christ nag-assume na kaagad, then namatay na si John the Baptist. But yung mga apostles, nag-water baptize din, hanggang sa Book of Acts lang, wala na. It was only a short time. Yung nagpahaba lang, alam nyo kung sino nagpahaba ng water baptism? Yung mga denomination ngayon, yan lang yung nagbabaptize ng water baptism. Mali pa. Hindi na dapat. Di ba? So, sila lang yung nagbigay pa ng mahabang panahon sa water baptism. When in fact, dapat wala na yan. Matagal na dapat natigil yan. Doon lang mismo sa Book of Acts during transitional period. From law to grace, from Israel to body of Christ, from prophecy to mystery, from Peter to Paul. Yun yung transition na yan. Meron pang baptism of water with water doon. But dapat wala na for the longest time since Paul. Okay? Yan yung dapat ang katotohanan. Kaya, please naman, huwag nyo nang gawin pa yan. Kasi wala nang water baptism ngayon. Gawin nyo pa, para tayong hindi naniniwala sa Biblia. Mas totoo itong Biblia. No? Huwag nyo i-immerse yung mga members nyo sa iyong authority through baptism. Hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon. We pastors today or the bishops today is not above their fellow believers. We are all equal in the body of Christ. Only Christ is the head of the body, and everybody in the body of Christ, each one of us are equal. There is no above over anybody. Wala. We are all equal in the body of Christ. We are all part of the body of Christ. Walang pastor-pastor dyan. Kaya ayaw nyo iwanan yung title na pastor kasi entitlement yun. Authority yun. Kasi nga, sabihin nyo kaagad, tinawag ako ng Panginoon. Kaya natatakot na yung mga members kasi tinatakot nyo na tinawag kayo ng Panginoon. No! The office of the bishop today is not being called by God. God is not calling a bishop, no? A bishop should desire that office. And when you desire that office, you have to meet the qualification of that office. Kaya nga, ayaw nila ng bishop. Kasi ang hirap ng qualification. Number 1 doon, hindi dapat filthy lucre. Ano ba yung filthy lucre? Hindi sungak-sungak sa kwarta. Most of the pastors ngayon, sungak-sungak sa kwarta. At yung kaya malalaman mo almost of the pastors standing behind the pulpit today, ano yung madidinig mo kasi nila? Tithes, tungkol sa pira, tungkol sa project. Puro project so that yung members magbigay ng pera. It's all about money. Mahiya naman tayo. Hindi naman ganun sa Bible. Sabi ni Paul, leaders should eat their own bread. Sabi ni Paul, we labored day and night so that we will not be chargeable unto you, para hindi kami magiging pabigat sa inyo. So we, who desire to lead the church, to preach the gospel of the grace of God, should support our own selves. Kailangan natin supportan yung sarili natin. Huwag tayong umasa, huwag tayong pakainin. Ng mga taong yan, naghihirap di dyan. Ang hirap magtrabaho, Tapos 10% kukunin natin. Hindi naman sa atin yung utos ng 10% na yan. Kaya actually, hindi ko gusto gumawa ng mga kaaway. Pero huwag nyo naman akong awayin. Kasi nasa Bible naman yan. Let us be friends. We can be united when we all obey this perfect word of God. But, sabihin ko sa inyo, I will never compromise the truth. I will tell the truth, whether I am alone, I will tell the truth. Dito nga sa Iloilo,
Lahat ng pastors na nakakilala ko ay lumayo na sa akin. Wala akong magawa. Wala akong magawa. Dahil yan yung totoo, ayaw kong i-compromise yun. Ayaw kong iwanan yon. For the sake of companionship, for the sake of friendship, no. I will not deny Christ. I will not deny the truth for the sake of friendship. Okay na akong kaibigan ko si Christ. Okay na akong kaibigan ko yung Panginoon. Pero alam ko naman, meron akong mga kaibigan na totoong mga ardi. Marami sila, andi diyan. Kasama ko ngayon. Sila yung mga totoong kaibigan ko, yung mga RD na yan, mga totoong members of the body of Christ. Alam ko, hindi nila ako iiwanan. Hindi nila ako pababayaan kasi sama-sama kaming sasagupain, no? At tatayuan ang katotohanan. Thank you so much sa inyong pagsama sa akin sa cause ni Jesus Christ. Sa ating pag-preach ng totoong gospel kahit na magkakaroon tayo ng maraming mga kaaway. Pero yung hingi ko sana, huwag nyo ako awayin. Huwag nyo akong kaawayin dahil sa katotohanan. Okay? So, thank you so much. At sana po ay nagiging maliwanag po sa atin ang mga tungkol po sa baptism. No? And salamat po ulit. And bago po tayo mag-close, sa mga bago pa lang nakapanood, sasabihin ko po sa inyo, yung mga late tuners po, sasabihin ko po sa inyo na kung paano yung maligtas ngayon ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng iyong kasalanan, at si Jesus Christ ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang gospel ngayon na makaligtas ng kaluluwa ng tao. Thank you so much po and good night, grace and peace.